So ayan, talaga namang napakaganda dito sa may ano ba to? Naasugbu. Mga Tuds, Barako versus TMX. Parehas matibay at subok na sa makina, pati na rin sa kargahan. Parehas may napatunayan sa larangan ng Pantra. 175 versus 125. 4 speed versus 5 speed. Timing chain versus pushrod engine. Alamin sa video na to mga Tuds. Saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. So ayan, good day sa inyong lahat mga Tuds. So may rides tayo ngayon. Kasama natin ang bagong-bagong Kawasaki Barako at ang aking Honda TMX 125. Ayan, ang bagong-bagong Kawasaki Barako. So sasakyan din natin yan mamaya-maya konti. So sabay na rin natin review itong aking Honda TMX. Unahin na muna natin itong aking motor, yung Honda TMX 125 Alpha. So konting history lang, unang nilabas ang motor na ito noon pang 1970s. Mas kilala ito bilang CG125. So nilabas ito ng Honda para pamalit sa kanilang CB series. Kasi nagka-problema sila kapag sa mga naka-timing chain na kapag hindi napaltan kaagad ng langis is madali masira. So ito, nilabas nila yung CG125 which is pushrod mga Tuds. So unang pinroduce ang TMX bilang TM110. So galing siya sa Honda S110 na pang tricycle talaga, or ginawa nila para pang tricycle mga Tuds. Tapos 1980s yon, nilabas na nila yung TMX 155. So year 2003 mga Tuds, nilabas na yung TMX 155 dito sa atin sa Pilipinas. So nitong bandang 2014, 2013 ganyan, itinigil na yung production ng mga naunang TMX at ito nilabas na yung Honda TMX 125 Alpha mga Tuds. So specs ng Honda TMX 125 mga Tuds. So siya ay 4-stroke overhead cam, 125cc, 5-speed manual. Hindi pa rin nagbabago yung makina niya, pushrod pa rin. Tapos yung mga preno niya, drum brakes, naka 18 rims mga Tuds. Tapos kung ikukumpara mo sa dating modelo, yung mga nauna pang modelo, may mga stainless parts yun. So dito ginawa na nilang powder coated yung pagdating sa headlight holder, sa tapaludo, front and rear fender niya nakapintura na din mga Tuds. So syempre mga Tuds, carb type siya. So fuel tank capacity niya mga Tuds 8.6, tapos may reserve na 1 liter. So ang ayaw ko lang talaga sa motor na to mga Tuds, wala siyang fuel gauge no. Tapos yung mga ilaw niya naka incandescent, headlight, taillight, signal lights no mga Tuds. Pero mga Tuds, ang gusto ko dito, napakalambot ng suspension, napakagaan dalhin. Yung makina niya, napakadali panda rin kapag umaga no mga Tuds. Napakatipid din sa gasolina nito mga Tuds. So umaabot lang naman siya ng halos 55 km per liter mga Tuds. So pagdating sa mga preno niya mga Tuds, so syempre siya ay pan-tricycle mga Tuds. So talagang ang bentahe talaga ng mga pan-tricycle, kailangan malaki yung hub or malaki yung kakapitan ng wheelset. Kaya mapapansin nyo, bibihira sa mga pan-tricycle ang naka-disc brake no mga Tuds. So ang logic mga Tuds, although medyo mahina ang preno ng mga drum brakes, ang habol kasi ng mga manufacturer ng mga naggagawa ng tricycle or ng mga katulad nito TMX is yung safety ng mga sasakay dito, kasi pangkargahan kumbaga. Ang Barako 175 mga Tuds, ang kalabaw sa ahon. So pagdating naman sa Barako, talagang halos kakaunti lang ang pinagbago or ang binago sa makina nito simula nung nakita natin ang unang modelo nito sa Pilipinas. Para sa akin mga Tuds, isa ito sa mga tumapat or ang katapat talaga ng Honda TMX pagdating sa mga pan-tricycle. Kamukha ng TMX, wala masyadong binago pagdating sa engine, sa chassis ng mga Tuds. Ang gusto ko lang talaga mga Tuds sa pagdating sa mga Barako, parang kada update nila ng motor na ito is patipid ng patipid. And then masasabi mong matibay talaga kasi kahit yung manufacturer is walang nakikitang mali or nakikitang mahuna sa mga motor na ito. Ang walang kupas sa makina na 175cc, single cylinder, single overhead cam, 4-speed manual,
Ang pangmalakasan nating Barako ay may max power na 12.74 horsepower at 7,500 RPM. At ang hatak naman ito ay 13.1 Newton meters at 4,500 RPM. Ang fuel tank capacity niya ay 12 liters at ang cooling system natin syempre air-cooled. Ang nagustuhan ko naman sa Barako mga tuds, meron siyang fuel gauge kung ikukumpara sa TMX na wala. And para sa akin mga tuds, mas maganda or mas komportable sakyan ang Barako kaysa sa TMX. Meron din siya mga bagong pindutan, meron na siyang hazard switch, no? Makikita nyo sa video mga tuds. Pagdating naman sa build ng motor na ito mga tuds, talagang masasabi kong mga or talagang pang heavy duty yung datingan ng motor. Makikita mo naman sa mga nakalagay na drum brakes, front and rear drum brakes, pero sobrang laki, sobrang lalaki. Yung front shock niya, napaka matataba ng shock, no? Mga tuds, kada taon naman naglalabas ang Barako 175 na mga color scheme or mga bagong kulay or mga bagong decals kung tawagin. Pero dito sa 2024 model, binago na nila yung side crankcase, yung mga signal light, ginawa nilang pabilog, pero at the rest, same pa rin sa mga previous model, no? So ayan, first ride sa Kawasaki Barako 175 2024. Lalim ng preno. Okay, tara. Hindi ka nagpagas. Wala talagang kupas ang Barako mga tuds. Talagang sobrang lakas ng bumatak. Hindi batak na ano ha. Ang lakas ng torque mga tuds. Pagka dapat talaga sa mga malalakas bumatak, mga Barako motor para batak na batak, no? Oh, putang ina. Maganda sana kung talagang in-update nila yung makina. Nagyan nila ng kahit kinta. Kaya lang syempre pagka ganun na yung gearbox mo, iba na yung ibig sabihin iba na yung ratio nun. Hindi na magiging pang-ahon to kung ganun. So natakbo ng ating Barako na ginagamit ngayon mga tuds, nasa 600 or magse 700 na siya ngayon. Ayan. Tulin din eh. Lakas ang liit ng sprocket niya. Loko ng tubig ano. Nag-uulan kasi dito mga tuds. Ewan ko may bagyo. Wala kaming TV. Oh, putang ina, nakasumahon eh. Nakatrasero eh. Ahon siya eh. Yan, may isa pa dito. Malakas-lakas sa ahon. Ginawa talaga tong motor na to mga tuds, talagang pang tricycle or pang ahon talaga, no? Talagang hindi ka mabibitin or hindi ka talaga ibibitin ang motor na to. Ay putang ina. Ay, humina. Ba't ganun? Tukot na yung silinyador ko. What the fuck? Parang ang bilis niya mag ano. Ba't ganun? Tukot na pala yung silinyador ko na yun. Sobrang low speed na mga gears mga tuds. Maliit yung ano nito eh, sprocket eh. Maganda kasi siyang dalhin dito sa part ng lugar na to kasi puro paahon. Lalo na mamaya at pag doon na tayo sa papuntang bundok mga tuds, talagang natataas ang ahon. Kaya lang hindi tayo makabanking na maayos kasi nga dulas ng gulong. Or madulas pala yung daan, hindi madulas yung gulong. Oh, sarap. Lamig.
sobrang low speed ng cambio mga tods. Pero yung torque na malakas talaga. Oh, putang ina. Naalala ko tuloy yung unang beses kong nakasubok ng Barako. Yung sa tiyuhin ko pa yun eh. Barako 1. Ay na, lakas talaga mga tods. Kaya lang, puro ngal-ngal lang siya, syempre. Kasi nga, malaki yung sprocket mga tods. Pero, talagang malupit yung batak. Talagang lakas ng hatak niya. Pagdating halimbawa sa mga ahon or alanganing overtake, talaga makakalampas ka sa sasakyan. Kaya lang ang mahina sa kanya or yung dulo, wala siyang dulo syempre mga tods, kasi nga low speed yung mga gears and yung kanyang sprocket ay malaki. Tsaka maganda din yung layout ng makina nito kasi tahimik din mga tods. Yung vibrate mga tods, ito talaga ang hindi na nawala sa Kawasaki Barako. Oh shit, lalim. Hindi na talaga nawala yun. Oh, lakas ng vibrate mga tods. Wala din kasing balancer to eh. So mga tods, comment nyo naman kung ano yung mga ginagawa nyo dito sa Barako nyo para gumanda or mawala yung vibrate nya. Lakas umahon na po talaga guys. So mga toads, equip nga pala ito ng maliit na sprocket. Hindi ko alam kung 34 ba. 33 teeth na sprocket sa likod mga toads. Kaya syempre pag mga gantong ahonin mabibitin ng konti or kailangan mo pa magbawas ng gear. Pero yung pakaramdam mga toads, hindi nabibitin. Talagang maganda. Oh. Ayun na, lakas. Grabe. Ang weird lang ng nangyayari sa gauge nya, kasi yung gasolina nito mga tods kalahati. Pero ang weird, gawa ng pagka halimbawa na i-inclined yung motor, bumababa or yung level ng gasolina bumababa. Yan, tingnan nyo, nasa kalahati na uli. Samantalang kanina malapit nang maubos. Mga tods, kapag halimbawa ginawa nyong pambiyahe itong motor na to, talagang magko-complain kayo halimbawa pagka sa kanyang vibration mga tods. Lakas mag-vibrate eh. Pero yung overall na hatak or yung performance talaga ng makina is superb mga tods. Yung tulin din niya, ando doon din eh. Kasi nga nakamaliit na sprocket siya mga tods. Mga tods, nagkabara ako din ako na personal na motor ko. So hindi ko na na-vlog yun kasi nga busy din sa trabaho na. May trabaho kasi ako nun eh. Ang ginawa ko naman sa sprocket niya, ginawa kong 17 yung sa may engine sprocket. Tapos ginawa kong 32 yung rear sprocket niya mga tods. Utang inakuan pa din. Parang low speed pa din mga tods. Pero yung tulin niya, yun pa din. May tulin din. Basta liitan mo lang talaga yung sprocket niya mga tods. Pakalupit eh. Barako. Tamang-tama yung pangalan ng Barako sa kanya mga tods. Talagang panghanap buhay, pangkargahan talaga ng malalaki. Ng malalaki o mabibigat na bagay mga tods. Sabi ko nga lang kay Jowa, sana Barako 175 na lang yung kinuha niya, hindi na nag TMX 125. Ang motor kasi namin TMX 125 mga tods.
Yan, tayo muna natin yung motor ko. Si Leo Jits Dulce. Lakas umahon na, putangin na. Hina lang umahon na rin, ah. Ito? Parang hina. Parang sa limong na. Ano sa limong? Ahit sa limong na. Oo, mahina pa rin. Ahon din. Oo. Ano ba awas mo? Ano yun na? Malaking gulong eh. Ay, flat yata. Flat nga. Oo. Ano yun na? Ano lahon? Oo. Ano tawag na lang sa ahon? Oo nga. Ito nga. Baka malambot ang gulong. Ang unahan hindi na lalambot eh. Likod. Malambot na naman. Sige, sige. Tara na. Flat yata, flat. Umaangal-ngal din yung makina pagka ahon eh, mga lods. Liit ba naman ang sprocket. Samantala yung TMX 125 ko naka ano yun eh. Sabagay malaki yung gulong nung nakalagay eh. Malaki yung gulong, tapos ano bang tawag doon, naka 38 yung sprocket. Kung tutuusin, maliit din talaga yung sprocket niya eh. Kaya lang pagka naman inilagay mo yung 45 teeth na sprocket na libre ni Honda, masyado namang low speed kapag ka ginamit mo. Tingnan natin top speed mga tods. Nakakwarta na pala. Top speed. Tigas ng ano, suspension. $120 mo, 120. Hindi kinaya ng 120. Ah, shit! Woo! Ay, nako, kinabadwan ako dun ah. Pero okay lang. 115 ba o 117, ganyan. Top speed niya, mga tods. So, pababa na tayo. Honda TMX naman ako. Hey! So all in all mga tudes, walang tulak kabigin sa dalawa. Ang laban kasi dito, budget over performance. Kasi sa tibay ng makina, andyan na yan eh. Kumbaga kung may budget ka, don't settle for less. Pero kung nagtitipid ka, go for TMX 125 ka mga tudes. Sa price difference ng TMX na nasa 56k versus sa Barako na nasa 94k, na kung iisipin sadyang malayo mga tudes, na kapag bibili ka talaga ng Barako, sure yan na talagang pang-intense ang panggagamitan mo niyan mga tudes. Pero pagdating naman sa sidecar or pang-commute mga tudes, halos parehas lang naman sila dyan. Mas lalamang lang talaga ang TMX pagdating sa fuel consumption. Sa Barako mga tuds, mas maganda at komportable siya sakyan dahil mas malapad ang upuan niya eh. Sa TMX 125, medyo makitid. Tapos katagalan, kung halimbawa ipapang long ride mo, makangawit talaga ang puwetan. Pero sa lambot ng foam ng upuan mga tuds, mas komportable ang TMX kaysa sa Barako. Medyo matigas ang foam ng Barako mga tuds. Kaya kung gagamitin mo sila na pang rides or pang commute, mas maganda sa kaya ng Barako kung sa lapad na din. Depende na din kasi sa preference ng tao yan, kung malaki ka bang tao or malit lang, di ba? Kasi ako nasa 65 kilos, medyo maliit ako pero medyo malapad din. May kalaparan din yung katawan ko, kaya siguro naliliitan ako sa upuan ng TMX ng mga tuds. Then para sa akin mga tuds, meron pang ititipid yung Barako. Kaya palaging kada update ng model ng Barako sa patipid or patipid ng patipid talaga. Katulad na lang ng mga bagong labas na fuel injected na version ito.
Merong mga upgrades ang TMX na pwedeng mapaganda ng konti ang performance tulad ng mga CDI, ignition coil, na kung ang habol may mas mapalakas ang ahon or mas mapabilis. Pagdating ng mga tools sa maintenance, mas magastos talaga ang Barako kumpara sa TMX. Ang Barako gumagamit ng higit sa 1 litrong langis plus oil filter pa. Samantalang ang TMX naman ay gumagamit ng 900 ml na langis and wala siyang oil filter mga tuds. Pagdating sa pushrod engine mga tuds, sa aking experience kaya mong isagad hanggang 3K odo interval ang change oil mo. Sa Barako naman 1.5 hanggang 2K odo interval. Given na mas malaki ang makina ng Barako at dapat alagaan mo talaga sa langis. And then andun na tayo sa pan-tricycle ng mga motor na ito, kaya andyan talaga na pwedeng masira ang mga parts nila, lalo na sa makina, no mga tuds. Sa TMX 125 marami kang piyesang pwedeng mabili sa murang halaga. Pwede mo din ma-upgrade ang TMX 125 mula 150cc to 250cc. Depende na lang sa gagawa, no mga tuds. And then sa availability ng piyesa na makukuha nyo. Available online, Shopee, Lazada, or sa mga motor shop ang piyesa niyan. Pagdating naman sa Barako mga tuds, marami at madali na din makahanap ng mga piyesa niya. Ang alam ko meron na ding mga aftermarket parts na available para sa Barako. And sadyang may halaga ang bawat piyesa niya. Given na timing chain ito at mas malaki ang piston niya, na prone talaga sa mga pagkasira. Tulad ng halimbawa madalas ay yung mga tensioner issue ng mga Barako. Parehas lang naman silang madaling i-maintain na motor. Kung maalaga ka din talaga sa change oil, sadyang tatagal kahit alin pa man sa dalawa yung mapili mo mga tuds. Para sa akin mga tuds, mas pipiliin ko pa rin ang Barako kasi there is no replacement in displacement. Na kung iisipin, mas practical ang Barako kumpara sa TMX dahil sa performance. Kung talagang owner ka or naging owner ka ng dalawang motor na ito na katulad ko, magigets mo yung punto ko mga tuds. Kung owner ka ng TMX, maiisipan mo talagang i-upgrade ang makina to. Ang makina nito dahil sadyang andun yung bitin factor sa motor na to. Kung kagaya naman kita na ang habol ay makatipid at doon sa tibay ng makina ang usapan, magte-TMX ako mga tuds. Pero all in all, sa bandang huli, nasa iyo pa rin na nanonood dyan ang desisyon kung ano ang pipiliin mo.